tayo. Pero pangako niya, bibigyan niya tayo ng lakas. Tapat siya para tayo magtagumpay. Amen? Tandaan natin, kaya naman kalaki ang mga problema, mga pagsubok. Kaya naman kabigat yan. Sabi mo nga sa katabi, lilipas din yan. Naniniwala ba kayo doon? Gaano man kabigat yan? Gaano man kahirap para mabisa na isip natin para wala na itong solusyon. Pero matatapos at matatapos yun. Kaya sa umaga nito, maaliman natin muling balikan at sariwain ang kabutihan at katapatan ng Diyos sa ating mga buhay. Maaliman tayong lahat tumayo. Ipahayag natin sa Panginoon ang ating wagas na pagpupuri, ang ating wagas na pasasalamat na sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga problema, sakit, karamdaman, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Hindi niya tayo iniwanan. Siya ay lagi nating kasama. Give you praise. Nais namin pautin sa iyo, Panginoon, ang aming pagsasama. Worship you. We honor you. Oh Lord. Praises to your name. Oh Lord. For your name is great. And greatly to be praised. Ay,
Diyos na laging sumasama sa buhay namin. Ikaw ang Diyos na laging nag-iingat sa aming mga buhay. At lalong pingin po, Diyos, patuloy niyo kaming binibigyan ng panibagong umaga, panibagong araw upang aming maunawaan na ikaw ang Diyos na buhay na humiling tumawag sa aming mga buhay. Na meron ka kong magandang layunin sa buhay namin. May pinagagawa ka pa sa aming mga buhay, kaya kami nananatili sa ibabaw pa ng mundo ito. Kaya naman Lord, sa umagang ito ang aking panalangin. Patuloy niyo kaming samahan, Banal na Espiritu, mangusap po kayo. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa na kilala niyo po ang buhay ng bawat isa. Ano man po ang aming mga pangangailangan, spiritual man, material man, Panginoon, kayo ang kumatagpo sa buhay ng bawat isa. Kayo ang magpala sa buhay ng bawat isa. Gari po ang kapayapaan sa tahanan. Salamat po. Programa niyo po ang siyang masunod, Panginoon. Sa umaga po ito. Tanging salita niyo po ang may pangaral, Panginoon. Ito'y madaling sa aming mga puso. Papangawakan namin, ay pamuhin namin. Upang ang aming mga buhay o Diyos ay patuloy na mapalapit sa inyo. Ang aming mga buhay may pagpala ng lubusan. Salamat po, papuri sa iyo. Pagkawalahan. Lahat po ng anak ng Diyos. Magsabi na. Amen. Amen. Tayo po lang. Ayan. Palapakan natin ang Panginoon. Praise God. Ayan. Isang mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Kaya umaga din naman, Pastor. Para wala po kaumusta. Ayan. Alam niyo po, isang napakalaking biyaya at pagpapala na tayo magising sa umaga. Amen. Isang biyaya po yan. Isang napakalaking biyaya. Kaya sa lahat ng panahon ng buhay natin, minsan din natin naiintindihan mga nangyayari, yung mga problema, yung mga pagsubok. Pero sabi niya, hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwanan. Bakit po? Dahil hindi pa po nangyayari yung magandang plano ng Diyos sa buhay natin. Kaya hindi niya tayo pababayaan. Hanggat hindi pa tapos ang Diyos sa kanyang plano sa ating buhay, hindi kanya pababayaan. At hindi siya papayag na hindi mangyari yung plano niya sa buhay po natin. At wala siyang pinlano sa atin na masama. Lahat ng pinlano ng Diyos sa atin mabuti. Amen? Kaya kung tayo lamang po ay patuloy na mananatili na kumikilala sa Panginoon, sumusunod sa Kanyang salita, yung plano niya, mangyayari at mangyayari po. Amen? Kaya sa umagang ito, bago ko magpatuloy, ayan, nais ko po munang i-welcome. Ayan, yung first timer po na dumalo po sa gawain ko. Siya po ay taga-Paupawan, kapatid ni Kuya Marlon, si Brother Edwin Leonard. Welcome po sa gawain ko ng Brother Edwin. Ayan. Salamat sa Panginoon, and I pray hindi po ito yung unang huli na tayo po ay sama-sama. I pray ito yung simula na patuloy po inyong makilala pa ang Panginoon at lumago at lumalim ang inyong personal na relasyon sa Panginoon. Amen po. Palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Dahil ito po ang katotohanan na kapatid. Ang Diyos po ang nagpapahintulot na tayo ay magkakilala. Siyang nag-ordain po nito. Hindi po aksidente. Amen. Kasi ang katotohanan, nagtagpo-tagpo lang ang buhay natin dahil sa Panginoon. Siya ang dahilan. Amen. At ang layunin ng Diyos, bakit niya tayo pinagtagpo-tagpo, pinagsama-sama, upang matupad natin at magawa natin yung magandang niyang plano sa buhay ng bawat isa. Amen po. Una, gagamitin ng Diyos ang pastor para sa inyo. Amen po. Para ituro ang salita ng Diyos, ipakilala ang Panginoon sa inyong buhay, at kayo naman po ay makasunod sa salita ng Diyos para yung plano ng Diyos mangyari sa buhay po ninyo. At mangyari din po sa aking pong buhay. Amen? Now, tayo po ay magpatuloy. Kung meron kayong Bible, buksan niyo po sa aklat ng Lucas, chapter 12, verse 8. Ayan. Luke chapter 12, verse 8. Diyan na po ba kayo? Ating pong paksa po ngayon, test of our faith. Ang ating pananampalataya po ay dadaan sa pagsubok. Amen? Ang lahat ng kumikilala sa Panginoon ay dadaan sa pagsubok. At yung pagsubok, ikabubuti po natin yun. Yung pagsubok, may magandang dahilan at layunin ng Diyos. Bakit niya po pinapahintulutan na dumaan tayo sa mga pagsubok? Hindi po para pabayaan tayo. Ang dahilan ng Diyos upang makita natin ng ating dalawang mga mata na tapat ang Diyos sa kanyang mga anak. Hindi siya magpapabaya sa kanyang mga anak. Amen po? At yun yung nais ng Diyos na maunawaan, na maintindihan natin. Na kapag may pagsubok,
Ang sabi ng Panginoon, sasamahan ko kayo. Bakit na tayo sasamahan? Upang mapagtagumpayan natin ang lahat ng mga pagsubok sa buhay. At minsan po, yung mga pagsubok sa buhay, mga suliranin sa buhay, mga problema sa buhay, minsan di natin maintindihan, di natin maunawaan. Amen? Pero bagamat di natin naiintindihan yung mga nangyayari, lagi natin tatandaan, ang Diyos na pumili tumawag sa atin, siya ang Diyos na all-knowing. Alam niya lahat. Amen? At ang layunin ng Diyos, bakit niya pinapahintulutan yun? Upang makita natin na hindi siya magpapabaya sa kanyang mga anak. Basahin natin, Luke chapter 12, verse 8. Ano sabi po dito? Sinasabi ko rin sa inyo, ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin din naman ng anak ng tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao, ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Verse 10. Ang sino man magsalita laban sa anak ng tao, ay mapapatawad. Ngunit ang lumait sa Espiritu ng Diyos ay hindi mapapatawad. 11. Kapag kayo'y dinala nila sa sinagoga o sa harapan ng mga tagapamahala at mga may kapangyarihan upang litisin, huwag ninyong isipin kung ano at kung paano ninyong ipagtatanggol ang inyong sarili o kung ano ang inyong sasabihin. Verse 12. Sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin. Pagpalain po ang pagkabasa ng buhay at mapagpalang salita ng Diyos. Last Sunday po, ang ating usapan po, ako ba ay tunay na kumikilala kay Kristo? Naunawa po ba natin ang nakaraan? At yan po ay patanong na dapat po natin ma-realize at ma-evaluate ang ating mga sarili. Ako ba talaga ay tunay na kumikilala kay Kristo? Bakit po? Dahil yung ating pagkilala kay Kristo ay dadaan sa pagsubok. Amen? Kung tayo ba ay makapanatili na kumikilala sa Kanya o hindi tayo makapanatili. Ano sabi po sa may verse 8? Ang sino mang kumilala kay Kristo sa harapan ng mga tao, ano po ang mangyari pagdating ng panahon? Kikilalanin din saan? Ng Ama sa kaharian ng langit. Himay-himayin po natin ito. Balik-aral po tayo. Verse 8, sinasabi ko rin sa inyo, ang sino mang kumilala sa akin, sino po nagsasalita po dito? Si Jesus. Sabi na sa kanyang mga disipulo, sa mga kumikilala sa kanya, ang sino mang kumilala sa akin dito sa lupa, pag kinilala niya ako dito, habang siya ay nabubuhay, doon sa kaharian ng langit, kikilalanin ko rin din siya. Amen? Papapasukin ko siya sa aking kaharian doon sa kalangitan, dahil doon sa lupa na natili siya na kumilala sa akin na may katapatan. Pero ito naman po yung negative side. Ano sabi po niya? Ngunit kung tayo po ay itatwa si Jesus, hindi natin siya kilalanin dito sa lupa. Wala tayong pagkakakilala sa Kanya, wala tayong pananampalataya sa Kanya. Doon sa kaharian ng langit, pagdating ng panahon, ano po ang gagawin sa atin? Itatatwa din po tayo. Amen? Ngayon, ang tanong po, ano po ang gusto po natin na maranasan natin pagdating ng time? Kilalanin tayo sa kaharian ng langit ng mga anak ng Diyos na kumikilala sa Kanya? O itatwa tayo sa kaharian ng langit pagdating ng panahon? At sabihin sa atin ng Diyos, hindi ko siya nakikilala. Hindi ko siya kilala. Bakit? Doon sa lupa, nung nabubuhay pa siya, hindi siya kumikilala kay Kristo. Wala siyang pananampalataya kay Kristo. Hindi siya sumusunod sa salita ng Panginoon. Kaya dito ngayon, sa kaharian ng langit, hindi ko rin siya kikilalanin. Ang tanong, sino ang pumipili ng ikapapahamak ng tao? Sino ang pumipili ng ikapapahamak ng tao? Ang tao. Ayaw ng Diyos na papahamak tayo, pero binigyan tayo ng Diyos ng kalayaang mamili kung pipiliin natin kumilala sa Kanya, sumampalataya sa Kanya, sumunod sa Kanyang salita, or hindi tayo kikilala sa Kanya, hindi tayo sasampalataya, hindi tayo susunod. May kalayaan tayo magdesisyon. Kaya sa bandang huli, kapag tayo humarap sa hukuman ng Diyos, humarap tayo sa Panginoon, wala tayong ibang masisisi po doon.
kundi ang ating sarili. Bakit? Dumating na sa atin yung salita ng Diyos. Dumating na sa atin ang mga lingkod ng Diyos para ipangaral ang salita ng Diyos. Pero tayo pa rin ang magdidesisyon kung pipiliin natin makapanatili na kumikilala sa Panginoon sa kabila ng mga pagsubok. Amen? At sabi ko po sa inyo nakarang linggo, may mga bitag ang dyablo. Kaya yung mga mananampalataya, yung ibang mga Kristiyano, hindi nakakapanatili na kumikilala sa Panginoon. Ano-ano yung unang bitag ng dyablo? Una, salapi. Pangalawa, kabisihan. Pangatlo po, kasakiman. Pang-apat po, hindi pagpapatawad. At marami pang uri o klase po na bitag ang dyablo na gusto niya na ang mga tao ay mabitag. Amen po ba? Tinanong ko nga kayo nakaraan. Nakaranas na ba kayo mang bitag ng hayop? O anumang gusto niyong bitagin? Meron kayong pinapain, di po ba? Pag walang pain, palagay niyo may mabibitag ba? May mahuhuli? Wala. Pero ngayon po, ang bibigyan natin ng pansin, ito po, sa may verse 11. Test of our faith. Tandaan po natin ang ating pananampalataya. Dapat ba tayo dito mananampalataya na ni Kristo? Amen. Nagsimula tayong sumampalataya kay Kristo. Simula nang marinig mo ang salita ng Diyos, tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas sa iyong buhay, pinapasok mo siya sa iyong puso, at ikaw ngayon ay anak na ng Diyos. At tayo na ngayon ay mga mananampalataya na ng ating Panginoong Yesus. Ano sabi sa may verse 11? Kapag kayo'y dinala sa sinagoga o sa harapan ng mga tagapamahala at mga may kapangyarihan upang litisin, huwag ninyong isipin kung paano ninyong ipagtatanggol ang sarili o kung ano ang inyong sasabihin. Ano po bang tinatawag na senaryo nito? Ang mga mananampalataya na makakaranas po nitong pagsubok na to, sila po ay nasa ilalim ng pag-uusig. Sabi nga natin, pag-uusig. Kapag ang isang Kristiyano po ay inuusig, meron pong tinatawag na dahilan. Ano ang dahilan ng mang-uusig? Itatwa mo si Kristo, hindi ka makapanatili sa iyong pananampalataya upang ikaw at ako ay mapahamak. Naintindihan po ba natin? Yun po yung dahilan ng mga mang-uusig. Sino po ang mga nang-uusig? Ginagamit ng dyablo ang mga tao para po tayo ay laitin, pagsalita ng hindi magaganda, hanggang dumating yung panahon, nasaktan tayo, upang ano po, magdesisyon tayo, itatwa si Jesus. At hindi tayo makapanatili na kumikilala sa Panginoon. Hindi tayo makapanatili sa ating pananampalataya. At sa tinatawag po na test of faith o sa pagdaan sa pagsubok ng ating pananampalataya, dito po natin makikita at malalaman yung lalim ng ating pong pagkakakilala kay Kristo. Kung itatatwa ko ba siya, tatalikuran ko ba siya, o mananatili ako na kumikilala sa Kanya. Naintindihan po ba natin? Kaya kapag may pag-uusig, lagi po nating tatandaan, dalawa lang ang pwedeng piliin ng tao o ng mananampalataya. Makapanatili siya sa kanyang pananampalataya o talikuran niya ang kanyang pananampalataya. Naintindihan po ba? Makapanatili siya na sumusunod sa salita ng Panginoon o tatalikuran niya ang pagsunod sa Panginoon. Nakaintindihan po ba? At pagdating po sa pag-uusig, may mga mananampalataya po takot sa pag-uusig. Takot sila na laitin. Takot po sila na makarinig ng hindi magagandang salita mula sa ibang tao. Takot silang masaktan. Hello? Hindi lang po sila takot masaktan. Takot po silang mahiwalay sa mga mahal nila sa buhay. Kaya yung pag-uusig, ganun katindi, ganun kabigat. Amen po. Hello, nandiyan po ba kayo? Tignan po natin sa aklat ng Matthew para maintindihan po natin yung salitang pag-uusig. Matthew chapter 5 verse 10. Ano sabi sa Matthew chapter 5 verse 10? Mapalad ang mga inuusig. Anong ibig sabihin ng mapalad?
Pinagpala. Amen? Pinagpala ang mga inuusig nang dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya sila inuusig dahil sumusunod sila sa kalooban ng Diyos, sa salita ng Diyos. Amen? Yung mga nanguusig, yung mga nagsasalita ng hindi maganda sa atin, yung mga tao na ginagamit ng diablo na ginagawa tayo ng hindi maganda, maaaring saktan tayo, hanggang dumating yung point, patayin tayo, sila po ay namumuhay labag sa kalooban ng Diyos. It means, wala silang kinikilalang Diyos at hindi po sila mananampalataya ng ating Panginoong Yesus. Kaya sabi po sa may verse 10, pinagpala ang mga inuusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Anong benepisyo? Sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Kaya yung mga inuusig, candidate papasok sa kaharian ng langit. At lahat ng mga totoong mananampalataya dadaan sa pag-uusig. Ulitin ko po. Ang lahat ng mga mananampalataya, mga anak ng Diyos, dadaan sa pag-uusig. Amen? Bakit sila inuusig? Dahil sila sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ituloy natin ang next verse. Verse 11. Ano sabi sa verse 11? Inulit-ulit. Mapala o pinagpala ang mga nilalait. Naranasan na ba kayong laitin? Nung hindi pa kayo mananampalataya? Hello? Nilalait, pinagbibikaan ng hindi magaganda. Masakit po ba? O nag-i-enjoy ka nilalait ka? Masakit. Di ba? Sa hindi mananampalataya, kapag nilait ka, anong response? Ubusan ng lahi. Gagantihan agad. Di ba? Tama po ba? Nilait ka lang ha. Dahil hindi ka mananampalataya, wala kang takot sa Panginoon, ang gusto pa agad natin gawin, gumanti. Amen? Nilalait tayo, lalaitin din natin sila. Tama po ba? Pag sinaktan tayo nila, gusto rin natin gumanti. Mananakitin tayo. Pero yung ba gusto ng Panginoon? Ano sabi ng Diyos? Huwag kayong maghiganti. Ako ang maghiganti para sa inyo. Bakit? Makatarungan ang Diyos. Ituloy natin. Mapalad ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil kay Kristo. Kaya tayo inuusig dahil may Kristo tayo sa buhay. May pananampalataya tayo kay Kristo. Ang gusto ng mga manguusig, si Kristo ay itatwa mo, patayin nila yung pananampalataya mo kay Kristo. Naintindihan po ba? Kaya nila tayo nilalait. Kaya nila tayo pinabibikaan ng hindi magaganda. At hahantong pa sa pananakit. Amen? Kaya po ang Bible kung babasahin natin, ang mga mananampalataya, dahil sa pag-uusig, humantong sa kamatayan ng kanilang buhay. Namatay sila dahil sa kanilang pananampalataya. Dahil ayaw nila na mamatay si Kristo sa buhay nila, ayaw nila na mamatay yung pananampalataya nila. Kaya kahit hanggang huling hininga ng kanilang buhay, pinapakipaglaban nila yung pananampalataya nila. Makapanatili lang sila na maging tapat sa pagsubok. Amen? Kasi sa pag-uusig po, isang pagsubok yan. Hello? Hindi po biro na ikaw ay dadaan sa pagsubok, dadaan sa pag-uusig. Yung pag-uusig ng pinagdadaanan po natin ngayon, light lang. Sinasalita lang tayo ng di maganda. Pero mga kapatiran natin, sa ibang bansa, humahantong sa pananakit ng katawan. Sinasaktan talaga sila. Hinahagupit, binubugbog, kinukulong sila. At ang gustong gawin ng mga tao na uusig sa kanila, i-deny mo si Jesus na Panginoon mo. Itatwa mo si Jesus. Hello? Tayo, pagsabihan lang tayo ng magulang natin, huwag ka magsisimba. Hindi na ako magsisimba. Ang dali i-deny. Hello? Kapupunta sa church, may gagawin sa bahay, hindi na talaga pupunta. Hindi natin nakikita yun, pero sa pamagitan nun, dinideny natin si Jesus. Tinatatwa natin ang Panginoong Yesus. Hindi kitang-kita. Pero nasa likod nun, gusto nila na i-deny mo si Jesus. Nandiyan po ba kayo? Amen.
Kaya pinagpala yung mga inuusig. Pinagpala yung mga inuusig dahil sila sumusunod sa kalooban ng Diyos. Isa pa po, verse 12. Ano sabi sa verse 12? Magsaya kayo. Sino mga katabi mo? Magsaya kayo at magalak. Kasi pag nasa church, parang ang sisimangot. Ang tatamlay pag nakikinig ng word, di ba? Pag nasa simbahan, parang ang lulungkot. Pero pag nanonood ng basketball, ang sisigla. Nanonood ng tanggol, talaga namang tutok na tutok ay tanggol. Pero pag sa simbahan, tagal naman ni pastor. Ano sabi ng Bible? Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Kaya yung mga inuusig, dumadaan sa pag-uusig, na natiling tapat sa pananampalataya dahil sa pag-uusig. Ano sabi ng Bible? Malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Ang tanong, paano kung hindi ako nagtagumpay sa pag-uusig? Pero maggantimpala naghihintay sa atin sa langit. Kaya dapat maintindihan natin yung verse 12. Ang sino mang kilalanin si Kristo dito sa lupa, kikilalanin din ng Ama doon sa kaharian ng langit. Ang sino mang itatwa dito si Kristo sa lupa, itatatwa din sa kaharian ng langit. Amen? Kaya na, papasok na yung tinatawag na pag-usig. Ano sabi po niya? Gayon din ang ginagawa ng mga tao sa mga propeta noong una. Hindi lang tayo ang nakaranas at makakaranas ng pag-uusig. Even yung mga propeta na nauna pa sa atin, na mga mananampalataya din, dumanas din ng pag-uusig. At ang iba sa kanila humantong sa kamatayan. Amen? Namatay sila sa kanilang pagkilala sa Diyos dahil ayaw nilang itatwa si Jesus. Gusto nilang manatiling tapat sa kanilang pananampalataya dahil alam nila may gantimpala na naghihintay sa langit. Alam nila na hindi ako pang matagalan sa mundong ito. Iiwan ko ang mundong ito. At ang gusto ng Diyos, makapiling niya ako doon sa kaharian ng langit ng pangwalang hanggan. Kaya tinatawag na Luke chapter 12, naintindihan po natin ito. Balik po tayo sa Luke chapter 12. Dinaintindihan ko lang po sa inyo yung tinatawag na background. Ano sabi po niya? Kapag kayo'y dinala sa sinagoga, anong gagawin po sa atin doon? Luke chapter 12 verse 11. Kapag kayo'y dinala sa sinagoga o sa harapan ng mga tagapamahala at mga may kapangyarihan upang litisin, huwag niyong isipin kung paano niyo ipagtatanggol ang inyong sarili o kung ano ang inyong sasabihin. Bakit po? Kasi ganito, kapag tayo inuusig, natural na ipagtanggol natin ang sarili natin. Tama po ba? Kausap po ba ako? Kaya sabi ng pag dinala kayo sa sinagoga, sa isang lugar na kayo ay nilitisin, bakit kayo sumasampalataya kay Kristo? Ano sabi ni Jesus una? Huwag ninyong ipagtanggol ang inyong sarili. Bakit sinabi ni Jesus na huwag ninyong ipagtanggol ang inyong sarili? Dahil si Kristo ang magtatanggol sa inyo. Si Jesus ang magtatanggol sa ating mga buhay. Kaya tatlo po itong pwede nating pagdaanan. Una, sinagoga. Pangalawa, mga tagapamahala. Pangatlo, may mga kapangyarihan. Ano po saan una dadalhin? Sa sinagoga. Ano itong tinatawag na sinagoga na to para madali natin maintindihan? Nung si Jesus ay hinuli mula sa tinatawag na bundok ng Gethsemane, saan siya una dinala? Sa sinagoga, sa templo. Naintindihan po ba natin? Doon siya nilitis. At tinatanong siya ng mga Pariseo, ng mga Saduceo, ano ba yung pinapangaral mo? Sabi mo, ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay Diyos. Nililitis siya. Pinagtanggol ba ni Jesus ang sarili niya? Habang pinapaliwanag ni Jesus sa mga Pariseo, sa mga tao, kung sino siya, ano ginagawa sa kanya ng mga tao? Ng mga Pariseo, pinagsasampal. Magsabi ka ng katotohanan. At ang sinasabi ng tao sa kanya, baliw na yata si Kristo. Ipinapantay niya ang kanyang sarili sa Diyos, bagamat tao lamang siya. Hello? Hindi naintindihan ng mga Pariseo, ng mga Saduceo, na si Kristo, bagamat siya'y Diyos, nagkatawang tao. Hello? Naintindihan po ba natin? Dinala si Jesus sa sinagoga. Pagkatapos siya dali sa sinagoga, mga tinatawag na
nililitis siya ng mga Pariseo, ng mga Saduceo. Saan siya sunod dinala? Kay Haring Caiphas. Tama po ba? At dinala rin kay Haring Herodes. Upang ano? Si Herodes ang magbigay ng final na hatol. Naintindihan po ba natin? Para maunawaan po natin mabuti. Kasi sabi ng kapag dinala kayo sa sinagoga, kapag dinala kayo sa mga tagapamahala, o may mga kapangyarihan, huwag ninyong ipagtanggol ang inyong sarili. Bakit pagdadaanan to ng mga mananampalataya? Yung po yung tinatawag na test of our faith. Dadaan tayo dun upang dalisayin yung ating pananampalataya, palabasin yung tunay at tapat na pananampalataya sa Panginoon. Amen po ba? At kapag hindi tayo nakapanatili na maging tapat sa pananampalataya, itatatuan natin si Jesus. Ang problema, kapag tinatuan naman natin si Jesus, saan naman tayo hahantong? Kapahamakan sa dagat-dagatang apoy. Kaya maintindihan natin, si Jesus, dinala siya sa sinagoga, nililitis siya doon. Amen? Inaalam ng mga Pariseo, mga Saduceo, ano ba yung tinuturo mo? Bakit napakarami mong mga tagasunod? Ang daming naniniwala sa'yo. Hello? Ang tanong, pinagtanggol ba ni Jesus ang sarili niya? Ang sabi ng Isaias, siya'y parang maamong tupa na dinadala sa patayan. Maamo. Bakit ginawa ng Panginoong Yesus yun? Ang pinakang dahilan upang tayo na mga makasalanan ay bigyan niya ng isang halimbawa. Na ako na Panginoon ninyo, na dumaan sa pag-uusig, nakapanatili akong tapat sa aking pananampalataya sa Ama, dapat ninyo akong tularan. Hello? Dapat ninyo akong tignan. Napagdaanan ko na yun. Kaya kung napagdaanan ko na yun, mabibigyan ko kayo ng lakas para malagpasan nyo yun. Kaya ano sabi ng 1 Corinthians 10? Tapat ang Diyos. Pag dumaan kayo sa pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas para pagtagumpayan ninyo. Pero kapag wala kang Diyos, aasa ka sa lakas mo. Pero yung lakas mo hindi sasapat. Hello? Yung lakas natin, hindi sasapat ito. Kaya nga may mga tao, pag may mga problema ng matitindi, may mga pagsubok, ano ang akala nilang solusyon? Lubid. Kung hindi lubid, sunrocks. Kung hindi sunrocks, ano pa? Baril. Papakamatay na lang. Ang tanong, yun ba yung solusyon para malagpasan yung pagsubok? Sagot po, yun ba yung solusyon? Yun ang pambubulag ng dyablo para yung tao maapura sa dagat-dagatang apoy, mapahamak yung kanyang kaluluwa. Dahil ang gusto ng dyablo, may kadamay siya sa ampyerno pagdating ng time. Pero ang solusyon, kapag may pagsubok, may mga problema tayong pinagdadaanan, number one, harapin mo yung pagsubok. Hindi mo kailangan takasan, hindi mo kailangan takbuhan. Harapin mo, bakit? Gaano man kalaki yan, lilipas yan, matatapos yan. Ang dapat mo lang maunawaan, kung kanino ka lalapit at kung kanino ka hihingi ng lakas para magtagumpay. Amen? Kanino tayo hihingi ng lakas? Sa Panginoon. Panginoon, bigyan niyo po ko ng lakas para mapagtagumpayan ko ito. Hindi ko sinasabi pag dumadaan tayo sa pagsubok, hindi tayo masasaktan, hindi tayo iiyak, hindi tayo panghinaan ng loob, hindi tayo makakaramdam ng takot. Makakaramdam tayo dahil tao tayo. Pero ang good thing, merong Panginoon, merong Diyos na magbibigay ng lakas para magtagumpay ka. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang lalayo sa Panginoon. Kaya kapag lumayo ka sa Panginoon, pag dumating na naman ang mga pagsubok, tandaan niyo po ito mga kapatid. Ang pagsubok hanggat buhay ka, darating at darating yan. Naniniwala ba kayo dyan? Tingnan niyo po yung mga problema niyo mga pinagdaanan. Nung una, maliit lang. Pangalawa, lumalaki na. Pangatlo, lumalaki na. Hanggang nasasabi natin, Diyos ko, ang laki-laki ng problema ko.
Pero tandaan niyo po, yung Diyos na tumulong sa iyo sa mga maliliit na problema at pagsubok mo, yung Diyos din na yun ang tutulong sa iyo sa mga malalaking pagsubok at problema na pagdadaanan mo. Dahil sa mata ng Diyos, walang malaki, maliit na pagsubok o problema. Sa Kanya, pare-pareho lang yun. Ang tao lang ang naglalagay ng limitation. Mali ito, malaki. Mali itong pagsubok, ito malaki ito. Tayo lang ang Pero sa Diyos, walang malaki, maliit na pagsubok para sa Kanya. Bakit? May sapat siyang kapangyarihan para tayo itulungan, para tayo sakluluhan. Kaya huwag tayong lalayo sa Panginoon. Amen? Akala lang natin, kaya natin ang buhay natin. Pero sabi mo sa katabi mo, akala mo lang yun. Akala natin pag malakas tayo, magaling tayo, kaya na natin ang lahat. Nagkakamali po tayo. Maging ang pinakang matalino sa Bible, nagsabi niya, ang buhay ko'y walang kabuluhan kung si Kristo ay wala. Si Solomon ang nagsabi mo. Pinakang matalino, pinakang tanyag, pinakang mayaman na nabuhay sa balat ng lupa. Siyang nagsabi, kung wala ang Diyos sa buhay ko, ang buhay ko'y walang kabuluhan. Amen? Kaya si Jesus dumaan sa pagsubok. Napagtagumpayan niya. Nakapanatili siyang maging tapat sa pinagagawa ng Ama sa kanyang buhay. Kahit na buhay niya ang naging kapalit. Amen? At ganoon din po ang dapat na mailagay natin sa isipan natin. Sa ating pagsunod sa Panginoon, sa ating pananampalataya, dapat hanggang huli kapanatili ka sa Panginoon. Kahit na buhay mo ang maging kapalit. Ano yung pinag-usapan natin ng nakarang linggo? Pang-apat, si Kristo ang aking buhay. Isang kapakinabangan para sa akin ang mamatay basta para kay Kristo. Sabi ni Pablo, kinararangan ko pa na mamatay para kay Kristo. Bakit ay kinatutuwa ni Pablo? Dahil alam niya na malaki ang gantimpala niya pagdating ng time sa kaharian ng langit. Kaya huwag kang mamamatay na hindi ka manatiling tapat sa pananampalataya. Kasi pag namatay kang, wala kang pananampalataya. Namatay kang, hindi ka tapat sa iyong pananampalataya. Sasabihin ng Panginoon sa iyo, hindi kita nakikilala. Hindi kita nakikilala. Kung di tayo nakikilala ng Panginoon, saan pupunta ang kaluluwa natin? Dalawa lang naman ang pupuntahan natin. Si Jesus pa nagtuturo niyan. Ano sabi ni Jesus sa Matthew? Huwag kayong matatakot sa mga pumapatay sa laman. Matakot kayo sa pumapatay sa kaluluwa, sa apoy ng impyerno, sa Diyos. Amen? Kaya pag dinala tayo sa sinagoga, pag dinala tayo sa mga may kapangyarihan, sa mga may tagapamahala, humaharap tayo sa mga pagsubok, ano ang dapat po nating mapanghawakan? Ang Panginoong Yesus ay nagtagumpay sa pagsubok. Tutulungan niya rin tayo para tayo magtagumpay. Kaya sabi ng Hebreo, ituon ninyo ang inyong paningin kay Kristo. Basahin na natin yun. Hebreo, chapter 12. Naunawa po ba natin ating pinag-usapan? Hebreo chapter 12, verse 2. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Bakit kay Jesus tayo titingin? Dahil si Jesus ang isang perpektong halimbawa na nakapanatili na maging tapat sa pagsunod sa pinagagawa ng Ama sa kanyang buhay. Bagamat matindi yung pagsubok, matindi yung hirap, yung tiniis ni Jesus, nakapanatili siya at natapos niya yung pinagagawa ng Ama sa kanyang buhay. Kaya ano sabi ni Pablo sa Hebreo 12, ituon ninyo ang inyong paningin kay Jesus na pinagmumula ng inyong pananampalataya. At siya rin nagpapasakdaan nito. Dahil sa kagalakan na naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus. At siya ngayong nakaluklok sa kanang trono ng Diyos. Verse 3. Ano sabi sa verse 3? Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang sabi ko, isip-isipin niyo kung gaano ang tiniis niyang anong tiniis ni Jesus? Pag-uusip ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Verse 4. Hindi pa humahantong sa pag-aalay ng dugo ang pakikipagtunggali ninyo kay Kristo. Balik tayo sa tinatawag na verse 3. Anong ginawa ni Jesus po dito? Inalay niya yung kanyang buhay. Amen?
Siya'y nasugatan, siya'y binugbog, siya'y hinamak, siya'y inalipusta dahil sa pag-uusig. Bakit ginawa ni Jesus yun? Para sa mga makasalanan. Upang tayo na mga makasalanan ay magkaroon po tayo ng isang halimbawa na nagtagumpay sa pag-uusig na dapat nating tignan. Hello? Na dapat nating pagkuhanan ng lakas upang tayo din ay magtagumpay sa pag-uusig. May kausap po ba ako? Nauunawaan po ba natin? Ano sabi po dito? Isip-isipin niyo ang tiniis ni Jesus. Anong purpose niyan? Anong encouragement sa atin? Upang hindi tayo manlupaypay, panghinaan ng loob. Kaya pag may pag-uusig tayo, kapag may mga pagsubok tayong pinagdadaanan, dahil sa pagsunod natin sa Panginoon, sa pagsunod natin sa Kanyang mga salita, balikan mo yung ginawa ni Jesus. Isipin mo yun. Amen? Nakapanatili siya na maging tapat sa pagkilala sa Kanyang Ama. Nakapanatili siya maging tapat sa pagsunod sa pinagagawa ng Ama sa Kanyang buhay. Dahil alam niya, may mga tao mapapahamak kapag hindi ako nakapanatili na maging tapat. Ngayon, nasa na si Jesus? Ha? Parang merong bata na nagtanong sa lola niya. Sabi ng bata sa lola niya, Lola, nasaan ba si Jesus na yun? Napaisip daw yung lola. Nasaan na si Jesus? Si Jesus ay nasa puso mo at siya rin ay nasa kanang trono ng Diyos. Nung tinanggap natin si Jesus sa buhay natin, nasaan siya nag-hari? Sa puso. Hindi sa atay balon-balunan. Sa puso. Bakit sa puso? Dahil kapag nasa puso mo si Kristo sa buhay mo, doon niya sisimulang baguhin ang buhay natin. Kaya ang pagbabago nagsisimula sa puso. Pag ang puso na bago, magbabago ang kaisipan, magbabago ang pagkatao. Amen po. Ngayon, nasa na si Kristo? Verse 4, siya'y nasa kanang trono ng Ama. Amen? Anong ginagawa niya sa kanang trono ng Ama? Ipinapanalangin niya tayong mga anak niya. Verse 5. Nasaan sa verse 5? Ayan. Okay, balik tayo sa may verse 2. Tama po ba? Okay, verse 2. Ituon natin ang ating paling kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya. Sino ang pinagmulan ng ating pananampalataya? Si Jesus. Dahil sa kagalakan na naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiyang ang mamatay sa krus. Saan siya nakaupo ngayon? Siya'y nasa kanang trono ng Ama. Anong ginagawa niya sa kanang trono ng Ama? Pinapanalangin niya tayong mga anak niya na nakakaranas ng pag-uusig na tayo magtagumpay. Ang problema, kung walang pag-uusig, tayo pinagdadaanan. Anong problema dun, Pastor? Baka hindi natin sinusunod ang kalooban ng Diyos. Bakit inuusig? Matthew chapter 5. Dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, dahil nananatili siyang kumikilala sa Diyos. Kasi mga kapatid, unawaan niyo po itong mabuti. Ang gusto ng diablo sa buhay natin, mamatay ang iyong pananampalataya kay Kristo. Kaya gagamit siya ng pag-uusig. Hello? Nandyan po ba kayo? Pero yung pag-uusig na yun, na pwedeng gamitin sa atin ng diablo, na pagtagumpayan na ni Kristo. Kaya dapat natin maintindihan, meron tayong Panginoon na nagtagumpay sa pagsubok. At sa pagdadaanan natin, merong Panginoon na tutulong sa akin para magtagumpay din ako. Amen? Kaya matuto tayong humingi at umasa sa kalakasan ng Panginoon upang anumang pagsubok ang pagdaanan natin, magtagumpay tayo. Kaya sabi ng John chapter 15 verse 3, kung hiwalay kayo kay Kristo, wala kayong magagawa. Amen? Amen po ba? Huwag natin po itatatwa si Kristo. Huwag tayong tatalikod sa ating pong pananampalataya. Kaya ang tanong po dito, itatatwa mo ba si Kristo o maninindigan ka para kay Kristo sa panahon ng pag-uusig? Number 2, tatalikod ba ako kay Kristo o mananatili ako
na kumikilala kay Kristo. Kilala niyo po ba si Judas sa Bible? Hindi po yung Judas sa kapitbahay natin, ha? Yung Judas po sa Bible. Basahin natin, Luke 22, verse 3. Bakit niya itinatwa, ipinagkanulo ang kanyang Panginoon? Naranasan niyo na po ba kayong ipagkanulo? Hello? Ang sakit niya, no? Kitang lokohin ka. Nakaranas po kayo ng lokohin kayo, masakit talaga. Luke 22 verse 3. Ito si Judas. Tandaan niyo po, ang pangalang Judas, hindi naman talaga masama yan eh. Di ba? Hindi masama. Ang ganda-ganda nga ng pangalang mo. Di ba? Judas eh. Sa English, Jude. Socialin, Jude. Sa Tagalog, Judas. Bakit para naging pangit ang pangalang Judas? Dahil sa ginawa ni Judas. Pinagkanulo niya ang kanyang Panginoon, ang kanyang tagapagligtas. Amen? Okay, basahin natin. Paano na ipagkanulo ni Judas si Jesus? Ano sabi ko? Luke 22 verse 3. Noon naman pumasok si Satanas kay Judas na tinatawag din Iscariote, na kabilang sa 12. Anong ginawa ni Satanas? Pumasok si Satanas kay Judas. Paano pumapasok si Satanas sa buhay ni Judas? O paano pumapasok si Satanas sa buhay ng tao? Parang ganito lang yan. Kung ang pintuan nakasara, makakapasok ba tayo? Basta may bintana. Ay, hindi, pintuan lang muna, huwag yung bintana. Kung ang pintuan nakasarado, makakapasok ba tayo? Hindi. Ito ang katotohanan. Si Judas, may binuksan siyang pintuan para makapasok ang diablo sa kanyang buhay. Anong pintuan ang binuksan ni Judas? Ayun, love of money. Ano yung unang bitag ng diablo natin nakaraan? Unang bitag, pag-ibig sa salapi. Yung pag-ibig sa salapi, yun ang naging pintuan para makapasok si Satanas kay Judas at masunod ang plano ng diablo sa kanyang buhay. Amen? Kaya po niya nagawang itatwa, ipagkanulo, ibenta ang kanyang Panginoon dahil sa pag-ibig sa salapi. Tandaan po natin ang salapi, hindi masama yan. Pero kapag minahal natin ang salapi ng higit sa Panginoon, masama na yan. May mga tao nagagawang pumatay dahil sa pera. Amen? Hello? May mga pamilya nagkakasira. Kapatid, nagkakasira dahil sa pera. Example, pumanaw ang nanay, tatay, may naiiwang pamana. Yung mga magkakapatid, gumalawas ng totoong ugali. Wala dito. Halimbawa lang. Diba? Hindi niya na nakikilala, kapatid ko yun. Inaaway na yung kapatid. Sinisiraan na yung kapatid dahil meron lang gustong makuha. Pero yun ay pintuan ng diablo para makapasok siya at mangyari yung plano ng diablo sa kanyang buhay. Amen? Ituloy po natin. Verse 4. Ano sabi sa verse 4? Kanulo si Jesus. Ano ang negotiation nila? Pera. Amen? Okay, sabi ni Judas, magkano po ba kaya niyong ibayad sa akin? Alam po kung saan lagi naroon si Jesus. Nasa Gethsemane siya. Kung gusto niyo siyang mahuli, ba naman, hindi naman pwede laway lang. Kailangan niyo akong bayaran. Amen? Ang mga punong pari nagbayad, 30 pieces silver kay Judas. At doon nagsimula, sabi ni Judas, okay, sa ganitong oras, alas 6 ng hapon, pupunta si Jesus sa Gethsemane. Kasama niya ang mga alagad, mananalangin siya. Kung sino yung halikan ko, ay yung halik ni Judas, sa kanya nang galing yun. Sabi ni Judas, kung sino ang halikan ko, yun ang hudyat na huhulihin niyo ang Panginoong Yesus. Amen? Kaya mag-ingat po kayo sa halik.
punong pari sa Gethsemane, kasama mga punong Romano. Hinuli si Jesus. Tuloy natin yung verse. Anong sabi po niya? Verse 5. Natuwa sila at nangakong babayaran si Judas ng salapi. Hello. Verse 6. Sumang-ayon siya at mula noon, humanap siya ng pagkakataon na may pagkanulo si Jesus nang hindi namamalayan ng mga tao. Anong ginawa ni Judas? Nung mabayaran siya, humanap siya ng pagkakataon para itatwa, ipagkanulo ang Panginoong Jesus. Now, anong reflection sa panahon natin yan? Minsan hindi po natin namamalayan. Nangungusap sa atin ang Panginoon, anak, manalangin ka. Kaso hawak natin ang cellphone, di natin sinusunod ang pangungusap niya, way yun ang pagtatatwa sa Panginoon. Hello? Sabado ng gabi, kinakausap na tayo ng Panginoon, anak, magsimba ka, linggo bukas. Kaso pagdating ng araw ng linggo, nagiging abala tayo sa maraming bagay. Isang pamamaraan ng diablo para itatwa mo ang Panginoon at hindi ka makadalo ng gawain. Hello? Nagkakaintindihan po ka tayo. Ano naging pintuan sa buhay ni Judas para makapasok si Satanas? Pag-ibig sa salapi. Dahil sa paghahangad ng salapi, ayun, itinatwa niya ang Panginoon. Sa palagay niyo, sa Panginoong Jesus, masakit ba ito para sa Kanya? Pakasakit po nun. Pinakain niya, tinuruan niya, ang sakit nun. Tinuri niyang kapatid. Kasi hindi mga naglalayo ang edad ng mga disciple ni Jesus. Hello? Tapos, isa sa mga tinuturuan niya, na tinuturing niya ng kapatid, ipagkakanulo siya. Masakit po ba sa Panginoong Jesus yun? Kaya kung kayo nakaranas kayo na pagkanulo, naranasan din ng Panginoon yan. Hello? Nagkakaintindihan po ba tayo? Kaya ang lesson po dito, huwag nating bigyan ng pintuan ang diablo o si Satanas para makapasok sa buhay po natin. Kasi pag nakapasok siya sa buhay natin, wala siyang magandang gagawin. Anong ginawa ni Satanas kay Judas? Anong ginawa ni Satanas? Tuloy natin yung verse. Ayan. Verse 6. Sumang-ayon siya at mula nung umatsa. Ang kahuli-huli ang pangyayari niyan, si Judas ay nagbigti. Anong ginawa ni Judas? Nagbigti. Ano ang plano ng diablo sa atin? Patayin. Bakit? Na-realize ni Judas yung pinagkanulo ko walang kasalanan. Kaya pumunta siya sa punong pari. Inaagis niya yung pera sa templo. At ang sinasabi niya, pwede ba huwag niyong ituloy ang pagpako kay Jesus. Sa sobrang konsensya ni Judas, dahil sa nagawa niya sa kanyang Panginoon, ang ginawa po niya, siya po ay nagpakamatay. Siya po ay nagbigti. Hello? At ang espiritu po na yan, hanggang ngayon, nandito sa mundo. Hello? Meron po akong kakilala. Tatay siya. Pero siyang ampon. Pinalagaan niya, pinag-aral niya. Nung matanda na, dahil wala nang may tulong, celebration ng anak, hindi man lang niyaya, inipita para sa celebration. Iniwan sa bahay. Nagdamdam yung tatay. Hindi niya totoong anak yun, ha? Nagdamdam, naglinis ang bahay, naglaba, lahat ng gawain. Kinagabihan, nakasapit na sa loob ng bahay niya. Nagbigti. Espiritu ng diablo yun, na apurahin ang tao na patayin. Akala natin tayo lang nag-isip, no? Kaya pag may naisip po kayo ganyan, pakamatay ka na, wala na silbi yung buhay mo. Wala ka namang ganito. Please, isa na to na naghanap ng kanyang kapahamakan.
si Judas. Dahil ipinagkanulo niya ang Panginoon sa halagang 30 pieces silver. Amen? Kaya mga kapatid, may magandang lesson sa buhay ni Judas. Number 1, kapag nakikinig ng salita ng Diyos, dapat ang mind present. Tulad ngayon, ang isipan niyo po ba ay nandito? Dahil si Judas, tuwing nagtuturo at nangangaral si Judas, physically present. Pero ang isipan, lumilipad kung saan-saan. Kaya nung nagtuturo si Jesus, sabi niya, ang makasabay kong magsawsaw sa gravy. Hindi ko gravy. Kasi naghahaponan si Jesus at ang mga alagad. May sawsawan. Hindi naman binanggit kung anong sawsawan yun. Kung sa atin, kung nag-ihaw ka ng bangus, anong sawsawan po dyan? Kalamansi, toyo, sili. Amen? Kapag ikaw naman ay naglitsyon, Mang Tomas. Hindi naman sinabi kung anong sawsawan. Habang nagtuturo si Jesus sa mga alagad niya, nandun si Judas. Ang sabi ni Jesus, ang makasabay kong sumausaw sa sarong ito, ang siyang magkakanulo sa akin. Kaya nasa isip ni Jesus, malaki yung ibabayad sa akin ng mga Pariseo. Marami akong mabibili doon. Nung sumausaw si Jesus, sumabay si Judas. At ang sabi ni Jesus kay Judas, gawin mo na kung ano ang gusto mo. Bakit? Alam ni Jesus, si Judas ang magkakanulo sa kanya. Hello? Pero ang tanong, nung nalaman ni Jesus na si Judas ang magkakanulo sa kanya, ginawa niya ba ng di maganda? Pinagsalitaan niya ba ng di maganda? Sinumbatan niya ba? Pinakain kita. Tinuruan kita. Bakit mo kayo pagkakanulo? Bakit? Naunawaan ni Jesus, yun ang kalooban ng Diyos para kay Judas. Tanong bang pala, pastor, kay Judas na magbigtit, magpakamatay siya? Hindi. Hindi lang kalooban ng Diyos. Pero ang kalooban ng Diyos, si Judas ang gamitin para ipagkanulo si Jesus. Pero kung pagkatapos ipagkanulo ni Judas si Jesus at humingi siya ng tawad, natatawarin siya ng Panginoon. Dahil ang Diyos, gano'ng makalaki ang kasalanan natin, kaya niyang magpatawad. Tandaan niyo po, walang kasalanan hindi kayang patawarin ng Diyos. Ang kasalanan hindi lang kayang patawarin ng Diyos, yung kasalanan hindi mo kayang talikuran at pagsisihan. Pero kung pagsisisihan mo yan, pagtatalikurin mo ang kasalanan na yan, kaya kang patawarin ng Diyos, kaya kang linisin ng Diyos, kaya kang baguhin ng ating Panginoon. Kaya mag-ingat po tayo sa espiritu ni Judas. Physically present but mentally absent. Ang layo lagi ng iniisip. Kaya pag tayo nasa pagtitipon, pangangaral sa salita ng Diyos, dapat ang isip mo nasa salita ng Panginoon. Huwag kay pastor. Si pastor, pinapatamaan ako. Hindi kita pinapatamaan. Kaya pag nakikinig ng word of God, nag-aaral ng word, dapat nasa salita ng Panginoon. May yung pagtuturo ng Panginoon. Kasi kami mga pastor, daluyan lang ng salita ng Diyos. Amen po ba? Mag-ingat tayo doon. Para yung anak mo inuto sa mga anak, bumili ka ng toyo. Then ang lahi ng isip, di nakikinig, pagbalik. Dalakuan ko yun, pinupusan ako sa bahay. Nagluluto ako ng sinigang. Ako ay bumili ka ng tinatawag nila. Tuloy, napakalanan na. Si Makoy, kilala niyo mo ba yun? Ando na, nagbakasyon sa Quezon City. Ako ay bumili ka ng tinatawag na ganito, ng kangkong, ng sinigang. Ang binili ba naman, talbos ng kamote. Pwede naman yun, di ba? Pwede naman po. Kaso, hindi yun ang inuutos eh. Ang layo. Bakit? Nakikinig. Ang layo lang ng isip. Tandaan niyo po, kahit gano'ng maganda ang pagtuturo ng Panginoon, kung ang isip mo wala dito, wala kang maunawaan. Di ba, nandiyan ka, physically ka present, pero ang isip mo, meron pa akong assignment na gagawin. May trabaho pa sa bahay na naiwan. Yung plancha kaya, nabulot ko ba? Hello? Yung mga saksakan sa bahay, nabulot ba? Maniwala ka mga kapatid, wala kang mauunawaan.
uuwi ka, wala kang salita ng Diyos na natanggap. Pero kapag ikaw ay nakaupo dyan, ang isipan mo ay nakatuon sa salita ng Diyos, bagamat ikaw ay inaantok, kailangan ko makinig ng ulam ka. Dahil pagkain ng Espiritu ko yan. Amen? Unang lesson yan kay Judas, physically present, mentally absent. Kaya pag nasa gawain nilo, dapat ang mind, iklaro mo yan, ihanda mo yan. Kung meron ka mang alalahanin, meron ka mang mga problema, isang tabi mo muna, ilagay mo muna ang isip mo sa pakikinig ng word. Upang ano po, yung biyaya at pagpapala ng salita ng Diyos, ma-absorb po natin. Alam niyo po ba? Tuwing tayo makikinig at mag-aaral salita ng Diyos, ang motibo ng Diyos pagpalain tayo. Basahin natin yan sa aklat po ng Job. Ito yung gusto ng Diyos. Sa aklat po ng Job, chapter 36, verse 10. Kapag tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos, ang gusto ng Diyos, sundin natin ang kanyang salita. Hindi lang natin pakinggan. Okay. Ano sabi po dyan? Sila'y kanyang sinasaway at binabalaan na tumalikod sa kanilang kasamaan. Ang Panginoon, ang mga tao, binabalaan, pinagsasabihan na ano po? Tigilan mo na yung kalokohan mo, kasalanan mo. Bakit? Kapag nagpatuloy sila sa paggawa ng kasamaan, nagpatuloy sila sa pagsuway, mapapahamak sila. Next, verse 11. Ano sabi sa verse 11? Kung sila ay makinig at sa Diyos ay maglingkod, anong benepisyo? Buhay na sagana at payapa sa kanila ay idudulot. Gusto ba natin sumagana ang buhay natin? Gusto ba natin na mapayapang buhay? Ano sabi ni Lord? Makinig sa Kanya at maglingkod. Sundin ang Kanyang salita at maglingkod sa Panginoon. Anong benepisyo? Buhay ay sasagana. Buhay ay mapayapa. Amen? Pero kapag tayo nakikinig ng word, physically present, mentally absent, paano mo mauunawaan ang salita ng Diyos? Paano mo maririnig ng maayos sa salita ng Diyos? Kung ang isip natin, bayarin na naman ng kuryente, malaki ang kuryente namin. Wala kang ma-absorb na word. Wala kang malalakaran na salita ng Diyos. Bakit? Wala po tayong naintindihan. Verse 12. Ano sabi sa verse 12? Ngunit kapag sila'y di nakinig, pinairal ang kamangmangan, tiyak na kamatayan ang kanilang kakantungan. Amen? Mga nanay, mga tatay, lagi tayong nangangaral. Amen? Lagi tayong nagpapaalala. Pero pag hindi nakinig ang anak, ayaw man yung kanilang kakantungan, pinili nila yun. Tama po ba? Mga nanay, mga tatay. Pero anong gusto ng Panginoon pag nakikinig tayo ng word, nag-aaral tayo ng word? Balik tayo doon sa may verse 11. Verse 11. Kung sila ay makinig. Pag sinabi makinig, unawain mo yung tinuturo. Kasi ang salita ng Diyos hindi lang pinakikinggan, inuunawa. At ang totoong nakaunawa ng salita ng Diyos, pinagsisikapan niyang gawin, sundin yung mga salita ng Diyos na kanyang naunawaan. At ang benepisyo niyan, praise God. Kaya pag magaling kang makinig, magaling kang maglingkod, sumunod sa salita ng Panginoon, tignan niyo po, sinong aayaw sa buhay ng masagana? Tatanggihan ko. Kung gusto ni Lord ang pasaganahin ka dahil magaling kang magaling kang, tatanggi ka pa ba? Yun ang bunga ng iyong pagsunod, yun ang benepisyo ng iyong pakikinig, ng pagsunod mo sa Panginoon. Kaya si Judas, ang unang lesson po dyan, physically present at mentally absent. Kaya pag nasa gawain ni Lord, please, ang man dapat present. Nasa tinuturo. Nasa salita ng Panginoon. And number 2, mas mahal natin dapat ang Panginoon kaysa sa labi. Kaysa sa mga material na bagay. Bakit? Pag mas mahal natin ang pera, magiging pintuan ng dyablo yan para makapasok siya at kontrolin niya ang buhay natin. Ano sabi ng Bible? Kung ano ang madalas mong iniisip, yun ka. Kaya kung laging iniisip mo, puro pera, 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 kahit saan ka pumunta, may pera, may pera, may pera, saan ako kikita, hindi masama yun.
Pero dapat maunawaan mo yung salita ni Lord. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tapat siya sa salita niya. Yung nasa ng puso mo, alam ng Diyos yan at kayang ibigay ng Diyos yan. Pero pinagagawa ni Lord, unahin mo ako higit sa lahat. Yung pera, isusunod ko sa iyo. Ganun na kasimple. Yung pangangailangan mo, isusunod ko sa iyo. Yung kagalingan mo, isusunod ko sa iyo. Unahin mo lang ako. Amen. Amen po ba? Yes. Mahalin natin ang Panginoon ng higit sa mga material na bagay, hindi sa mga pananalapi. Amen po. Upang ano po, hindi tayo matulad kay Judas. Ang pangit no, ng pagkotoo ni Judas. Sa simula maganda, alagad ng Panginoong Yesus. Sarap pakinggan, hallelujah. Pero sa bandang muli, alagad ng Panginoong Yesus na nagbinti. Bakit? Maganda ba pakinggan? May mga kilala din po akong pastor. Nagpapakamatay, nagbinti. Diba? Pangit. Pero di lahat ng pastor. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi lahat ng pastor. Amen? Bakit? Bakit nagawa nila yun? Dahil may influence na ng kaaway. Pag ang diablo nagsiksik ng kasinungalingan sa isipan natin, ang kakahantungan talaga, kamatayan. Hindi mo tayo bibigayin ng patay. O, unti-unti ka niyan. Madidepress ka muna, magkakaroon ka muna ng anxiety, mawalan ka ng gana kumain, ayaw mo nang may kausap. Pastor, parang ako yan ah. Lumapit ka sa Panginoon kung ikaw yun. Hello? Hindi ka na nakakatulog. Lumapit ka sa ang Panginoon ng susi. Amen po ba? Kaya sa umaga kung ito mga kapatid, kapag tayo dumadaan sa pag-uusig, meron tayong dapat tignan ang Panginoon niyo. Siya'y nagtagumpay, bibigyan niya tayo ng lakas para din magtagumpay. O baka ano po, babalik tayo din sa verse 12. Ang sino mang kilalanin ako dito sa lupa, kikilalanin ko rin naman sa karya ng langit. Ngunit ang magtatwa sa atin dito sa lupa, itatatwa ko rin naman sa karya ng langit. Last verse po, Matthew chapter 7, bago tayo manalangin. Hindi lahat ng nananalangin, nangangaral ng salita ng Diyos, gumagawa ng himala, papasok sa karya ng langit. Ulitin ko po. Hindi lahat ng nananalangin, nagpipray. Hindi lahat ng nangangaral. Hindi lahat ng sumusunod sa Panginoon, papasok sa karya ng langit. Basahin natin. Matthew chapter 7, verse 21. 21. Matthew 7, 21. Ano sabi po dito? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon. Lahat ba tayo tumatawag sa Panginoon? Lahat ba tayo nananalangin? Pero ano sabi niya? Ngunit hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Sino lang ang papasok? Kundi ang mga tao na sumusunod lamang sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Verse 22. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi, Panginoon! Anong ginawa nila? Panginoon, hindi po ba kami nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos? Nangaral kami? Nagpalayas kami ng mga demonyo? Gumawa kami ng mga himala? Take note, hindi mga ordinaryong Kristiyano yan. Nangangaral, nagpapalayas ng demonyo, gumagawa ng himala. Hindi yan mga mabababaw na Kristiyano, malalalim na mga Kristiyano yan. Next, verse 23. Ano sabi ng Panginoon? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, gumagawa ng masama. Bakit hindi sila makakapasok sa karya ng langit? Bagamat nangangaral sila, nagpapalayas ng demonyo, gumagawa ng himala. Bakit po? Hindi nila sinusunod yung kalooban ng Diyos. Amen? Ano po ba yung kalooban ng Diyos? Ang kilalanin mo siya dito sa lupa para kilalanin kanya sa kaharian ng langit. Hello?
ang manatili kang tapat sa pagsubok, sa pag-uusig, para pagdating ng panahon sa kanya ng langit, kilalanin ka rin. Yun yung kalooban ng Panginoon. Pero ito, nangangaral, nagpapala sa demonyo, gumagawa ng himala, pero patuloy na namumuhay sa kasalanan. Kaya ang totoong mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Lalo-lalo na kung nais mo na mapabilang at makapasok sa kaharian ng langit pagdating ng panahon. Amen po ba? Kaya po sa umagang ito, mga kapatid, ang pananampalataya dadaan sa pagsunod. Pero binigyan tayo ng napakagandang halimbawa ng Panginoong Yesus. Nagtagumpay siya. Amen? Kaya mabibigyan niya tayo ng lakas, ng tapang, para makapagpatuloy at hindi ko itatwa si Kristo. Kaya pag tinatanong ka ng mga kaibigan mo, Kristiyano ka ba? Dapat maging proud ka. Kasi pag sinabi mo, napasama lang. Isang klase ng pagtatatwa yun. Amen? Di ba, born again ka? Dapat masabi mo, yes, I am born again. Bakit? Ang sabi ng Bible, ang sino mang kilalanin ako dito sa lupa, kilalanin ko rin. Gusto niyo ba kilalanin tayo ng Panginoon sa karin ng langit pagdating ng panahon? Dito pa lang sa lupa. Manatili ka ng tapat kapag dumada ka sa pagsubok. Manatili kang tapat sa iyong pagkilala sa Panginoon. Upang pagdating ng panahon, ang sasabihin sa iyo ng Panginoon, Matthew chapter 25. Well done, good and faithful servant. Pumasok ka na anak sa aking kaharian. Dahil tapat ka sa aking pinagagawa. Yan po yung masarap na marinig sa Panginoon. Ito, pangit to yung Matthew 7. Sabi sa 23, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Sakit yan. I-reject ka ng Panginoon sa kare ng langit. Amen? Kaya kung ayaw mo na itatwa ka ng Panginoong Yesus sa kare ng langit pagdating ng time, dito pa lang, huwag mong itatwa ang Panginoon. Kahit anong mangyari. Amen po, kahit anong mangyari. Dahil kapag nangyari po yun, sabi ng Bible, malaki ang gantimpala natin sa kare ng langit. Mari ba tayong laki mo po? Mari ba tayong mananalo? Mari mo ba kausapin ng Panginoon sa umaga dito? Hindi ko alam kung ano po ang pinagdadaanan ninyo sa buhay. Pero ang Diyos gumagawa ng himala. Pag may pagsubok tayo, may mga problema, humingi tayo ng lakas sa Panginoon. Bibigyan niya tayo ng lakas para magtagumpay. Kung tayo naman may mga problema,